ug sang interes sang publiko. Masaksihan diri sa Mads Cafe live sa Facebook. Humarin alas 6:30 tugtog alas 7:30 saga kada Domingo. Kag karon ari ang inyo mga panilista. Madamong salamat, mayong aga Pilipinas and Hello World. Welcome sa pagpangalagad sa debate sa Match Live Worldwide. Direkta dari sa jampak na live audience naton sa Match Cafe inside La Paz, Tinda. Karon nga guys sa February 22, salamat kay daw naglikaw ang bagyo dari sa aton sa isla sa Panay. Kag salamat man nga na-restore ang power sang more, no? From 12 o'clock kagabi up to 6 o'clock this morning. Kag upod sa akon sining partner, ang veteranong broadcast journalist Don Pedro Peter Menea. Good morning. Good morning partner. Kag sa atong bisita sa mga aga kag sa ibang pangari dis mga nagatlantaw live sa atong programa. Mga aga sa inyo tanon. Isa ka dako nga kagyunan nga mangin kaupod naton ang SB members ang banwa sang Santa Barbara sa pagsagabat sang ginaaligar mga kabiyanan nga ang pagbakal sang banwa sang bag-o nga site sang slaughterhouse nga ang iban nga mga opposition may mga nagpamalabag, no? Nga kung kagambal nila way ka public consultation kay may mga nagpamatok kuno sa mga ila sining lugar nga pagabaklan ay pagasabton ini sang principal proponent sang aton sining ara sa SB sang Santa Barbara Chairman Committee on Infrastructure, Disaster and Zoning. Let's welcome Honorable Tim Padilla. SB, may agad nga aga, kag welcome sa debate sa match. May nga aga agad Tonet, may nga aga Pip, no? Kag sa tanan nga subaybay man sa aton ning Facebook live program subong. Maayad-ayad gid nga aga kaninyo tanan. No? Pasalamat gid kami nga gintagaan man kami kagayonan ni Pete kag ni Tonet nga makaambit man sang amon mga plano sa banwa sang Santa Barbara, no? Una sa tanan, no? Una ko lang klaruhon, no, nga hindi ako ang principal proponent. Hindi ako kay kung maghambal ka principal opponent daw ako gid ang nag-initiate, ako ang nagplano, ako nag-propose tanan-tanan. Actually kung let me give a little background, no. Oo. Ang ining plano namon nga first and foremost, no, butangan ang predicate nga ang bakal kami sang lupa. Oo. Tungod nga may plano kami nga magpatindog sang AAA nga slaughterhouse. Ang AAA nga slaughterhouse will serve not only the people of Santa Barbara but predominantly the province of Iloilo, city of Iloilo, kag base sa iban pang provinces including Metro Manila. Amo nang ila ultimate ka mga target kay doga ko lang subong ang meat products sa kaya AAA nga slaughterhouse daw Malaylan sa Western Visayas, Panay, oo. Sa Subong, way kita sang AAA nga slaughterhouse diri sa province of Iloilo. Oo, sa Malay, no? May ada. Kaya ang amon gina-propose nga ni is a AAA slaughterhouse, meaning makapasar kami sa AAA nga capacity. Pero we have proposed nga i-start lang anay operation as a AA. No? Kaya ang AAA nga slaughterhouse would involve mas duro-duro nga capacity. Mas duro nga ihawon mo, mas dako ang volume mo. Kag you need to establish an international market.
although we don't need an international market, kasi kita mismo ga-import. So mas kini-address na lang na ang ga-import na nga kita ma-supply locally, no? Dako na nga bagay nga maka-benepisyo man sa pamuluyo sa hog industry. No? So ang amon ning ang amon ning tuyo nga magbutang sang AAA slaughterhouse, syempre we need an appropriate lot to put this, no? Kinanglan nga it should be easily accessible sa market, it should be as easily accessible sa aton nga suppliers, no? It should not entail a lot of cost to build, no? Tapos mapasar man ini siya sa aton nga feasibility studies nga ang aton nga rate of return kag payback period malagas naman. No? And number one is that nga makapasar ini siya sa standards ng National Meat Inspection Service. Now, ang sa previous nga admin, no, nagbakal sila sang lot of which nga ang tuyo sini ipagasaylohan lang sang local naton nga slaughterhouse ang iya sang public market nga slaughterhouse. Ang sa public market nga slaughterhouse daw kumbaga daw ayo-ayo lang ni sa likod balay ka nga nag-ihaw nga may platform kada. May platform kada galing lapad lang siya, may facility lang siya magpabukal sang ininit, tapos dira ka lang sa isa ka lamisa, dira ka lang madukdo, dira ka lang pangkiskis, dira ka lang mahiwa. Daw hindi state of the art bla. Yes, hindi siya kapasar maskin sa class A nga standard. Kag meaning kag medyo lapit siya sa mga pamalay. Kag it has been there for several years though. Nagtubuan ko buhat ara na siya, so it's been there for so long, so kinanglan man nga ma-upgrade. Okay, so ang pagbakal do sang lupa sa barangay Pungsod was primarily para nga masaylo ang ining slaughterhouse mapagwa sa tinda, no? As an afterthought, naglabot, nagsulod ni ang program sang PRDP, ang Philippine Rural Development Project, no? Of which ang PRDP nga propose nga mapatindog sang mga AAA or AA slaughterhouse. Ang concept sang PRDP, no, is essentially this is a grant, no? 90% is to be funded by the World Bank, no? 10% is the local equity. Tapos ang isama ka equity ang lupa, no? So essentially during that time the previous admin meron na sila nga lupa, no? Tapos paligban mo na lang ang equity nga 10%, tapos makapasar ka sa PRDP kag NIMES standards. So, given nga ari ni siya, siyempre, ano bala nga, imbis ka magasto, may mahatag si mo, 10% na lang ang imo nga ikuti? gustuhon. No? Ginaplayan nila. Ginpa-inspection sang NMIS. Di na kuanan na to nga ang NMIS nakambal nga actually ang NMIS sa to naka-inspect na to siya before pang ginbakal. Tignan balance lang reasonably feasible nga pwede mapatindogan sang slaughterhouse. Nakambal ka reasonably, pwede mamarasonan mapatindog to. Pero may isa sila ka kondisyon nga before any construction should be done, kinanglan i-backfill anay. Kay tungod nga ang terrain sang lupa, malupyak bala. If you could imagine sapa, daw sapa bala nga namalhan. Compact man ay. Ang
madalom nga portion ara sa tunga ang mataas nga portion pilas di sa kilid. Amo na siya. So halin ka sa kalsada, why na sang mataas nga portion, dulhog na to sa dalom, mga 7 meters padalom na. Ang may gamay nga flat nga portion dito sa likod nga portion. 1.6 hectares ato, pero ang kung i-fill mo na siya, estimate sang amon nga engineer, lapit-lapit mga 48 million. So sa filling pa lang na. Kag after mo ma-fill, siguro makuha na yung sang aton mga engineers, no? Hindi mo pa na siya magamit kay ipa-compact mo pa na siya, ipa-silt-in, pasunsunon mo pa siya bala. So hindi mo siya magamit man dayon, luwas sa dako nga cost. Amo na siya nga hindi siya kun feasible siya, katong gastuhan mo feasible siya, no? Pero financially, sa financial study, if we could buy a lot, which would be several times kumbaga mas cheaper siya And viable. kumparar sa magasto kami 48 million. No? At the same time, pasara siya sa NIMI, sa PRDP, kag pasar man siya sa marketing kag financial studies. Meaning nga kung mag-ubra ka sang studies ang kabilugan, all aspects na pasado siya. Na. So pilay na SB ang bag-on yung ini nga i-acquire? Mga pilay na? Ang gina-offer sa amon may nag-offer ang tagiya sini nag-offer sa amon last year at 2,600 per square meter. So mga pila ka, if we're planning to buy 1 hectare, no, that would be 26 million. Plus pa structure, no? Why pa labot yung structure? That's para sa lupa lang ani. Pero ang land nga ni na vet na isang nalantaw na isang NIMIS, nalantaw na isang PRDP, kagpasar sa ila tanan, no? At the same time, bago lang kami ka-present sa abon nga feasibility studies sa PRDP, no? Okay na siya sa marketing, sa financial, sa economic study. No? Okay. At least natag sa ato ng background partner, no? SB. Kaya before sa pamangkot ni SB, kay bilan mo, garo sa lulod na ang galantaw sa aton, patami awon tanay, kay karon nasungod sila. From San Miguel, the Pearl Dapitan, Guten Morgen showed ano nga kuana Germany, Dian von San Miguel. Leo Gaso hara sa Pasay, ang Pasay state of the art road standard nila daro AA, no? Mercedes Salinas, Baguio City ni. Lorsal Constantino is watching. Attorney Dominador Tersol is watching. Attorney, good morning. Joy Azuelo is watching. Raizel Argenti watching. Good morning, Iloilo. Noraline Oriemo, Toronto, Canada is watching. Tita Jean Palomo, diba? Good morning, Mountonet. Sir Peter Mayungaga from Hong Kong. Rex Corgo Verdi is watching. Jay Bornales, Galio Palioga Panaog sang Francisco Tan Kahilig, Jerry Taklino sang Hiluay News. Attorney Noel Palomado is watching. Joely Dimzon Doc Dosel is watching. Ma'am Florence Carol, Toronto, Canada. Gina-acknowledge sa Mandari, former Vice Mayor sang San Enrique, Vice Mayor Julius Paclibar, si John Pagtanak is here, Dr. Mario Castellanos sang DPWH is here. Kita naman kina si Team Arandela is also watching. And also ang aton star kagawad sang Barangay Bulilao, Ed Zamora, aton mga live audience, and Benji Noyad from BIR. Partner? SB team, mangkot lang kita nga nakalabot ini nga nakakabto ikaw diri para mag-explikar. May mareklamo bala party sa pag-acquire sa lutang ini? May nagreklamo bala? Amon nga Sangguniang Bayan, there is an opposition sa
sa amon ni nga pagbakal, no? Kay primarily for the reason nga may ara na lupa di sa barangay Pungsod. So hindi na dapat maggasto ang banwa nga magbakal kay tungod may ara na lupa. Pero as I have explained before, nga napakita na ni nga hindi gini siya pwede. It's because for financial, economic, kag sa marketing nga reasons na hindi siya pwede. Ang site ni isang lupa, if you could imagine, lapit na ni siya sa boundary isang Santa Barbara kag New Lucena kag Cabanatuan, no? Siguro mga aabot ni siya mga 4 or 5 kilometers halin sa poblasyon dit sang Santa Barbara. Kag to get there, maagi ka sa rough road, no? Kag tapos ang mapasulod kapag sa karsada nga barangay road, makitid ang barangay road. So kung ginana contemplate ang madako kita nga AAA, medyo bauing ni siya kag hindi mo madali-dali tutulan kag even nga kung dako ang volume sang hogs nga nagataming in and out, dako man na ang trucks nga nagasulod, mabudlayan ni sila kay makitid ang karsada. Ang buti nun so ang accessibility sa lokal nga sa mga supplier kag sa market, dumay pigado. Oo, amo na siya ang pan. So, not unlike ang ginapropose na site is a national road, no? It's actually the same road as the slaughterhouse of Iloilo City, ang Satakas. Isa lang na sa kakaliera daw, ano na panawag, ito, Santa Barbara, Iloilo Road na siya. Oo, pagkanto to sa Kabugaw, Kwan. Yes, so, Oo. from there, you could easily lapos di sa Leganes, Oo. makalapos ka sa mga coastal barangays. Oo. Kumbaga, tamaan din siya ka accessible. Accessible. Kung sino ma-patronage na. Setting aside sang bilis ang lupa, no? Pero inibala na aprobahan ni sang inyong sanggunian kag sa inyong deliberation conforme naman bilang tanan sini nga i-acquire ka mo sa bagong lupa para sa inyong slaughter house. Ang pag-acquire sang bagong lupa inherent na sa pag-approve sang budget nga para ma-acquire ka sang lupa. So meaning nga kung mag-present kami sang budget nga mabakal, no, it is included sa amon nga annual investment plan, no. So nakaagi na siya sa Municipal Development Council, no, nakaagi na siya sa planning, punara na siya sa amon nga annual investment plan, mabudgetan na namon. Kag kung na-budgetan mo na bali daw kumbaga explicit na bala ka imply na nga dala na ang authority nga mabakal tao. So parehas man bala ma-budget ka mabakal sang salakyan, no? Kasi hindi ka na kinanglan nga pa-approve ka mabakal sa salakyan kaya tikin budgetan mo na ganit. So meaning Na-program na. Sa capital outlay daw ara na siya, no? Oo. Okay, so bago kay atake partner, i-acknowledge sana aton yung mga viewers, ha? Live viewers ni Rafi Amarillo Billones is watching us. Happy morning, sir. Carlos Boniching, ang classmate ko, Arigalan, tama na. Florence Quirol of Toronto, Canada is watching us. Iloilo Today photojournalist, mga newspaper ni Jeneline Flores Seminia of Ormoc City is watching us. Dino Minia of Olongapo City is also watching us. Okay, partner, it's your turn. Na-acknowledge naman ang aton sining Revenue District Officer sang RDO nagaling na subong sa Kalibo from Iloilo City, si RDO Josie Tang is watching. Good morning and happy Sunday. Jojo Navarra from Maasin. Rachel Argenti is also watching. Dr. Monique Casas Tobias is watching. Bird Vargas. We have Rajuman Francis, no? Sang RMN is also watching. Stanley Faniga is also watching. SB, may duwa lang ako.
ka pamangkot. Kaya siling sang ara sa oposisyon, bisan pa na program ini, ang budget na sa subong nga year nga backlog nyo ini, acquire nyo ang lot. No? Kung tani ko no, prioritize sa nga aton sining LGC Santa Barbara, he is referring to Mayor Remasomo, nga sa aton sining vaccination. No? Kaya daw, amo dadat, kuno na ang i-prioritize naton, kaya kada LGU may budget sa vaccine mo. Kagang number 2, dahil may mga opposition kuno sa may bagoon yung nga site nga i-backlon, nga why sinakmaan, why sing public consultation nina sa amoda nga barangay SB? Unahon ko na ang sabat ang una nga question. No? Ang with regards na sa procurement sang vaccines. Kung magubra kita sang aton nga budget for the operations of the municipality, hindi man na mayo nga management strategy na ubuson mo di ang tanan mo nga resources sa isa lang ka-item. So you have to consider all. So in line with that, no, why ta siling tungod nga nag-budget natin nadula na tong vaccines. In fact, we have budget sa amon nga disaster nga fund. We have allotted there an amount for procurement of medicines that includes vaccines. No? Kaya at this point in time, why ta pa kabalo kung isagid ka ang i-procure namon kay the national government has plans for vaccination. In fact, gahambal gani sila nga hindi na dapat kinanglan ang mga LGU magbakal. No? Ang province na plano man magbakal. Tapos kuan man kan coordinate man ang province ambon nga kung may plano kami magbakal, pa-coordinate man sila. And coordinated with them also. So, at this time, though ang situation na para magbakal sang vaccines, hindi ta pa klaro bala kung hindi ta mabakal. From alin ano nga brand? Oo. We have to address the concerns of our constituents kay bando hindi man vaccinate. Tapos kaduro ba bala sang announce bala nga sa aton nga maskin ang national government katalang-talang man gani sila sa ilang procurement kasi based sa ulihing headline kapangayo na to pasensya si Galvez na na-delay ang vaccines tapos may mga iban pagali nga mga requirements requirements nga oblahon. Di kun ang amo na nga amo na nga bagay hindi man siling when the time comes okay na kami kwarta. It's because perennially may ara gid na kami nga supplementary surplus nga savings sabi na para pwede na po ugahan ang supplementary appropriation. It's because na kung balhan mo ang paghikot sa annual budget, base ka na sa kwan mo, sa estimates mo, kung pilang i-budget mo. Usually ang estimates na lubo, para na hindi ka mag-subra. So, kung mag-supplementary budget nito for the procurement of vaccines, pihota na nga sa supplementary, that is backed up by savings. Kung siguro may kwarta na siya na mag-back up sila nga para magbakal sila. So masigurado nga makabakal ka kung sa supplementary budget ka and by March, no, end of February, mabalaan ta na kung ilang amount na available ta. Sa second question. So sa second question, no, ang hambal mo mega-complete. May pamalabag, mga may position paper nagwa may mga concerns sila. Gambal ako position paper kada hindi man to complaint. May mga apprehension sila regarding sa baho, regarding sa kalat, regarding sa pollution, sa traffic and everything. The reason for this is because
kalabanan sini were not sakto na nga they were not properly informed. But we did a presentation isang late January. Nagpatawag kita sa public consultation dira mismo sa ilang mga barangay, dira sa ilang mga covered gym, no? Kag notices were pasted all throughout the barangay. Kag dito can-explain isang tanan nga technical people ang ini nga project. Kag ato man to ang representatives ng PRDP, NMIS, kag provincial PPDO, Provincial Planning and Development Office. So ato to ang tanan nga concerned parties, kag duro man to na questions nga tuluhaw, ing sabat man tanan, including pagid ni ang questions ng baha. No? So, ang position paper na to, why man ko gani kakita sa to. Ginambal mo lang sa isa ka SB member sa session namon. Why man to gani mapasaka sa mayor's office. So, why man to mabot? Mga prembato man lang to? Ginbasa man lang sa kwan sa ginpresent pa sa sanginan bayan pero why man officially ginpasulod ng document. Sa pagkabalo po daw mga 108 ang nag-sign. Oo. Sa isa ka barangay? Population of 1,400. Sa punsod ngayon na? Sa Barangay? Agutayan. Oh. May bati man ako nga may ginpalibot nila ang iban to nagpirma lang kinakuya sa nagapalibot. Ang iban hindi gid magpirma kay uyon nila ya ang project. And I can say nga the tanan ng barangay officials are supportive of this. In fact, ang barangay officials lupod kami sang Friday, nagkadto kami to sa Ibahay kay may double A ito nga slaughterhouse. Ay, Ibahay gali, I mean, bi ko mamalay mo, doon siya to. Oo, nag-ocular sila. To, tika namin sang nila, sang ihong nila, nakita. Visualize na nila kung ano ang itsura. At hambal ko, double A pa lang ni. Oo. Atong triple A. Triple A. This is much bigger, more advanced. Oo. Kag one siya maskin dito siya double A, makita nila to why gid ba ako no matinlo. Oh, well maintained. Well maintained even for the fact nga dugay na siya dami daw pila daw 5 or 6 years na nag-exist na. Nag-operate. Oo. So punto por punto sabton ang claims ang question nila. Oo. Number 1 ang concern nila is floods. Okay. Floods. Ang floods na iya, ara gina siya, kung matabo na ara gina siya, regardless kung ara ang slaughterhouse o waay. Kung mabaha gina siya, there's no way of nature na yan. Oo. Pero the question is, kung may slaughterhouse, mabaha na. Ano ang question mo? No. So far, since Typhoon Frank, of which amo na pagbahada, and if you can recall, ang pag-Typhoon Frank, baha bilog ni Lilo. Hasta dito. Hasta to Santa Barbara eh. Tanan baha. That is an extraordinary circumstance. No? Kasi karon kung baha bilog ni Lilo, hindi ka nag-ito na mo ng rason, hindi ka nag-ito patindog eh. No? Kung mo rason mo, ho. So, ang pagsabat namon is ang baha to is about leakage sa area na to. The structure will be elevated about 1 meter higher than the current terrain na. Tapos, based sa historical data, since Typhoon Frank, since the time na Typhoon Frank ay man yung floodway since nabutang ng floodway, just recently may grabe na hindi naman strong na bagyo pero grabe na ulan, nagtaas ang tubig, may makasulod to. Why, oo. Number related sa flooding, ang hamba nila na base ang kalak no, ang higko dalon sa baha palibot sila. Tingin sa bata namon na number 1 ang facility nga ni hindi niya magbuog sang baboy nga matinarda pagkasulod na
isang baboy, the maximum is 6 hours. Ihapon na siya dayon. At unlike sa piggery nga ara na siya. In fact, ina-point out ko na sila just across the street. No? Isang site namon may ara na dako na piggery. Ay man na sa may nagreklamo da. Nga ang ilang nga higko na dati, siyempre, malanong din ang mga tigyan, ara ng baboy, tinuan din na, ari niya, tigas man of 6 hours, may aragin man ang higko. Pero minimal nga makuha na dayon sang mga personal na sa slaughterhouse, kagi pasulod sa container, kay dalon siya sa solid waste facility. Para For proper waste disposal. Tapos with regard sa water nga waste, ang number 1 nga nagapabaho kung mabasa mo ng higko. So ang water waste nga kasi essentially gagamit ka tubig sa during sa operation sa pag-ihaw, sa pag-init, no? Dinapakuluan mo na kag ginasawsaw da ang baboy kag siyempre sa paghugas man may ara na nga water treatment facility, 3 chambers, may mga filtration na chamber na once mag-agi na ang tubig, pagkagwa na potable na siya. Na-filter na. Potable na siya nga amo na gani nga ginatangita sang nimis nga it should be malapit sa suba para dira siya i-dispose. Kag siyempre ato na DNR hindi man magtugot nga ma-dispose ka sa mahigko nga tubig sa kwan, sa suba. So it will be potable water, pwede mo siya mapaliguan. Kag hindi nga water treatment facility, closed type na siya. So meaning, maski magbaha, hindi na siya hindi na siya In fact, the reason nga dako ang cost of construction sa facility nga ni, it's because sa mga equipment, mga facilities nga to prevent pollution, to prevent water, air, pollution. Hasta sa tubig nga gamiton. Sila nga ma-permit na sa lupa sa palibot, ma-contaminate sa groundwater. That is taken into consideration. Na waay gina sa may mga lapos na sa groundwater. It's the reason nga mahal ni siya. Kaya kung simple lang nga ihawan lang gid siya nga pa gusto ka da apoy ko hindi ka maggasto puro galing because this is AAA. State of the art. On international standards. But sinabi before pag-acquisition ng land yun all anticipated problem was already resolved. Na-resolve na nila. May arang na sila preparation. Ang mga nakita ng problema, matapla na nila. May arang na sila program. Hindi man na ma-approve kundi nila macular inspection sa mga concerned agency. Kaya palaan mo ang National Meat Inspection Service, sila ni nag-assess, kaya sila ni nag-accredit isang mga slaughterhouse. So, along that line, may mga proposals na sila, may mga model na sila sang kung ano ang isa ka AAA, anong facilities na kinanglan arada. Tapos, maski may ara ka na facilities, no, i-rate pa na nila ang inyong operation. So, meaning, ginalantaw pa nila ang ilang operations and methods, sinada operations and maintenance. Kag during the operations ini, may ara gid na nimis na ma-stay sinada. May ara gid na tawa ang nimis na ma-stay permanently da nga maga-monitor sa inyong operation. So hindi ka kapalagyo, hindi ka siling na paligoy-ligoy kada sa inyong kaya kung hindi mo maintain ilang standards, you will lose the accreditation. Kaya parehas pala, in fairness lang sa Pasig at Kinambal, ay nakakita ko na comment na may arang AAA sa Pasig. Actually, double A lang na. Pasig has lost its accreditation. Why nagalit sila sa listahan sa accredited. Nagapatindog sila sa bago para ma-restore na ang standard nila.
accreditation as AAA. Nag-propose sila sa bagong site na AAA man. Nagpumambal sila nga nauna na to ang Pasig. Nauna lang guro ang Pasig kay nagkuhan na groundbreaking na to. Pero actually, kung mangkuton mang PRDP, mangkuton mang NIMES, in terms sa presentation sang documentation para ma-approve sa PRDP, mas nauna ang Santa Barbara. Nag-ara sa program sang PRDP nga duha ang ilang allocation di sa Iloilo. Sa Iloilo. Santa Barbara kag Pasig. Oo. Duha. Amo na nga ang iban nga banwa nga gusto man tani mabutang nagahulat kung ma-fail kami. Kung ma-fail ang Pasig, di sila mabulos. Kay liragle. That's the reason why nga kami imakasgit nga matigayon ng project. Yes, Coming back sa hambal ko, I am not the principal proponent. It's because nga iyan ni proyekto sa administrasyon ni Remo. Mambal nga ako ang proponent, it would be unfair sa mga department heads, mga technical people na nagabaka-baka, nagapulaw, nag-overtime na matapos ang mga dokumento. Yes. Isa nga nagsulod ako sila nga daw vocal ako. It's because nga sa akong nga background kung lang taon mo da sa profile ko sa Facebook. May know ka. Industrial engineering. Yes, So this type of projects nga may knowledge ako technically. Para mag-push sila nga project. And I understand very well how to make a correct feasibility study. Ang feasibility study dapat it should be based on facts. Pag-present naman to sa feasibility study, kinamangkot kagin sa PRDP. Ano imo nga source ng data nga ni? Din mo ni nakuha ang data. Ikaw nag-defend. Defend mo gid. Pwede mo kay kung ikaw ba feasibility study sa imo project, pwede mo na marito kay nga magpabor sa imo. Pero ang it's based on actual data. So mambalang pwede dito, diin mo na kinuha ang data nga mo ni hambal. So pinaklan supported siya. So that's why nga hindi lang ulangon ang mag-apply sa PRDP. During the previous administration, amo ang isa ka major reason nga ginabandon nila ang ilang application sa PRDP. So it was overwhelmed sila sa documentation kag amount of work nga kinahanglan obrahon. So kung kulang ang imong motivation sa imong nga tawo, hindi ni sila magululo. Masuko ka. Masuko ka, Kay sindi kung daan. Samon kung isa ang feasibility study would entail 2 to 3 months to work. Pero giningagaw namon sa 1 month na mahuman. Pululigan na. Kag na-present mo. Submit na namon sa PRDP. Okay. Manami, no? Wait naman yung chindihan Kung namati talang kag hindi nila ma-explain, wait na kayo chindi. Paliw ko na, kay kadamo sa ngaton nga nagasulod bala, tiga sunggon ni sila. Ma'am Annalyn Cordova Tinyala is watching. Panaw, retired police officer Ray Tinyala is watching. Dr. Mario Castellano, of course. Eldefonso Dolorfino, Morning Net and Pet, rice trader sa probinsya. Bago na nagiwat sang birthday ang police officer nga gwapo, Leandro Fructoso is watching. Naupaliog, Charles Kenneth Roga. Good morning, Ma'am Tonet, Sir Peter, and JR. Golden Bong is watching. We have Stanley Fanega. Junicio Catadrelia, good morning. And also Jean Linas, morning po from Pasig City. Rachel Argenti watching, good morning Iloilo. SBP Trimanias ang Pavia, good morning Ma'am Tonet, Sir Peter, and Primo SB Team Padilla. Betty Cerebo from Korea. Aris Bora, Lorla Mailia, Bernabe Lorca Jr., Raymond Butch Leonero, Perida,
Ang sa Agutayan, rapit kami to sa property naman ni Pare Ibrahim. No? Tuya sa Agutayan, lapit siya isme. Oo, okay. Tupagid gali, no? Mataas siya value ta. Oo. Yes, partner. Isa pa kung if the project is realized, it will generate siguro kung naman employment sa mga taga-dira sa barangay. Is that right? Sang pag ocular visit naman to sa Ibahay, para sa ilang double A standard, they are gayhaw sila daw mga average of 30 heads per day. No? So, ang regular nilang employees is around 25. So, we are contemplating madalagan kami mga average 60 heads per day. So, siguro madouble sinada. Ang sa operations lang rin sang slaughterhouse. Pero ang mga multiplying aspects ng economic opportunities, arada ang mga traders na siyempre ma-supply sang baboy. Ang mga sagod baboy subong, no? Because kung mag-open up ni isang more demand for this meat, consequently ang aton nga Hog raisers may incentive na mag-produce na. Kasi ang carcass, ang naihaw na bala, amo ni mas gusto nila nga dalon sa Manila imbes ng live. Yes, oh. Pork in a box ang bansang kwan. Oh. Kung dalon mo ni in this state, mas cheaper ang cost ng Shipment, oh. transportation, because you will be able to ship more for less cost. Kaya ang volume mo dako. Kunwari, ready na siya. So meaning, maka-translate kita sang savings into additional income sa aton mga hog raisers. Kag based sa historical data, sa Santa Barbara alone, sa isa ka tuig, nagka-produce kami up to 17,000 hogs. Galing that was 2016, I think. Since that time, kasi nagbarato ang baboy ng why nagawa incentive, nag-aamat-amat kamay. So, given subong makasupply kita sa other provinces, so, ang kita naman sa subong nga nagamahal ang binisang baboy, I think we could easily reach 16,000 up to 20,000 heads. Sigurado ka. Sa Santa Barbara lang na, way labot sa mga palibot, bagit nga mga banwa. Kasi kung ang Padilla, Lucena, way man na sila sa Iloilo. Yes, Luther. Oo. We could even supply Iloilo. Oo. Kasi kung lantawon mo lang sa manok, Santa Barbara is one of the Producers. The producers ng breast chicken. Oo. Atong na ihawan sa manok. Oo. Hasta sa Negros, may ara kadang kilala nga may mga refrigerated vans na nagpakalinda at box sila pa Negros supply sa sa ibang provinces. So it's because nga ang Santa Barbara is centrally located, no? First class siya. Oo, municipality. At second call. Pag sigurado kayo, na-explicar mo na, ayaw pa, ang mga iba niya nagpamati sa Santa Barbara, makonforme na lang nga this will generate economic activity. Yes. Apart, bago kay partner, Idna Tendencia is watching us. Bingbing Ampido Saban sa Mangasne is watching us. Ramon Cornelia, good morning Pete, watching here in Toronto, Canada. Nakadamo sa mga Almia only shop is watching. JC Paraon is watching us. Jomer Consumo Villa is watching us. Maria Rosabel Maliaga watching from Plaridel, Bulacan. Rapi Amarillo Billones. Okay, partner, it's your turn. We have Maria Fe Eslabon sang
Fabulous parlor ini. We have Mayor Onal Goles sang Dumangas is watching. Mayor, good morning. Laird Chenard is watching. Ferry Fernandez from Japan. Edelberto Orensi is watching. Lionel Villanueva. We have Rogelio Palomaria sa Pasig City. Liza Cortona sang Bancangan LGU is watching. Ma'am Mariluz Soto, Revenue District Officer sang San Jose Antique. Frida Teresa Toledo. Past President sang Rotary Club of La Paz, ara subong sa Pampanga, si Sir Jayton Cornell is watching. Chin Linas, Juvie Baron Panilla Rigoliano is also watching. Okay. Na-explain na tanan ni SB, no? Kag ang mga advantage, no? Ang epekto ya sini sa aton sini sa dira sa Santa Barbara. This will be the first siguro nga AAA, no? Sa bilog nga Panay. SB kay ang sa Pasaro that was supposed to be AAA man ba? Sa Pasig is AAA, galing na lose lang nila ang accreditation. Okay. SB, will you cater abi para nga may income man pagkatapos niya nga mapatindog na gid ma-realize na may mga ari-dari bala nga mga processing mga meat bala just like Monterrey, mga private companies nga maka-enter into contract sa inyo nga dira na lang abi ang pag mga nasasawal feeling nila bala mga choice cuts. So na-consider man na sang banwa? Tamaan din na possible. In fact, na-input na namon sa amon na feasibility study. Kag, I think ang PASI, sang bago sila. Ang Monterrey, contract sila. Contract sila. Galing ti, why nang takabalokon, to reason nga why naman sila. Pero, that is one of our targets. Ang mga dalagko ni nga mga meat processors, no? Kay ang klasang sang karne nga kinanglan nila is international standards, no? Kag subong ga-import ni sila sang meat halin sa other nations. Di ang klase sang meat nga gina-import ma-replace na sang products halin sa AAA nga facility. Kasi ang AAA is export quality, no? Kag ini may mga cold storage na siya nga pwede nga pagkagwa na sa ihawan, blast freeze na siya dayon nga para nga malabot mo nga a certain volume amo na dayon pag-ship mo to sa ilang processing plant. Tinalantaw na namon nga diri sa Visayas region why pasang AAA nga slaughterhouse. May ara duha sa Mindanao, no? Tapos lately sa Cebu, I think na may nagpatindog to. Pero private atong nga facility. Hindi to siya government. So this will be, kung matigayon ni siya, this will be one of the I think the second nga government funded nga AAA nga facility. Kaya ang isa sina daw I think nga government funded do ara sa Batangas. Okay. Kaya this is government funded. Ang inyo lang nasang banwa nga appropriate ang sa acquisition of the land. Kag ang structure funded ni sang to ganing agency? So, ang facility is ang infrastructure, ang PRDP, ang Philippine Rural Development Project na siya ang fund. Ang PRDP is 90% funded by the World Bank. 10% ang local equity. Now, we would like to thank the province of Iloilo, kay Governor Toto Defensor, kay he was kind enough to sponsor sa local na equity. Ito ginapush gid ning
ginapush gini isang province na Governor Toto na matigayon kung nga project sa Santa Barbara. Oo. So essentially, ang mabilin nga equity sang Santa Barbara is ang lupa na langgit mismo. Lupa na langgit. Lupa Oo. na langgit. So magasto ka 26 million. Pero ang maabot sa imo is siguro more than 50-60 million Oo. projects. Oo. Kasi kung basihan mo, based lang sa Santa Barbara lang yung point of view, ang imo nga payback period, kasi lang yun, siguro 2 or 3 years, bawi mo. Bawi mo. Ang imo nga investment sinakla. Oo. May lupa ka na, may facility ka pa. Kasi-sige para Employment. Oo. income sa Banwa, ibal sa Pampuluyo, income man sa ag-racers. Mm. Kag hindi lang kung sa economic to nga Aspect. aspect, this will benefit na hindi lang sa Tababra, kundi hasta ang mga iba na Banwa sila nga makasupply dahil sa house, mabilipisyon. Yung surrounding ni Boring barangays, no? Ni Boring towns. Oo. Since na-approve na ini sis, bis, saan una ini ang ma-start? Ang calendar ninyo? Ang timetable na ginalagas lang namon is makuha na yung approval sa PRDP. So, this February, ginalagas namon nga ang tanan nga requirements ng PRDP shall be submitted already. Oo. Once nga nasubmit na ara na nasa PRDP, ang pag sa evaluation nila, kung approve nila ang project. Oo. So, ang pagbakal namon sang lupa is contingent upon the approval sang PRDP. PRDP. Kung hindi nila pag-approve na, hindi man kami magbakal na sang lupa. So, that is one of the conditions we set with the owner. Oo. We will be spending 28 million tapos Wyman sang project. So, kung bagati kuanin ba mahambalang tao na nagasto lang pa mo para sa wala. Wato, hindi mo mahambala para sa wala kasi ara mo nagyapon yang lupa. O gani may hinala nga ruay. Oo. Kaya mabudlay sinako kung hindi madayon eh. Damog ligay lira ng mga municipality eh. Oo. Ang isa nga durog hulat. Oo. Leon is waiting. Gani. Yun Oh. yung ila nga project. Kag in fact, sa ila to ya ganing mga LGU, 100% ang support sa municipal officials nila. Dili lang sa amon niya nga tid. I don't know kung ano pa nga explicar man sila nga para magsuportar man sila sini. Project. Like sa Pasig, 100%? Pasig nga Oo. nga Banwa. Pero cooperate ang tanan nila to nga kuan nga gin-approve nila 100 unanimously ila to yung project. Mm. Okay, kanugon ni kundi dayon sa Santa Barbara. Wilya Ibiya, morning po from Locsin, Haniway. Desiree Casquetti is also watching, partner. Isa ko nakita natin dira, nagabal kita nga 12 generate employment, economic activity dira kag hindi lang mga benefit siguro nga Santa Barbara sa ilang programa, neighboring towns also kag ang mga neighboring barangays, no. So ayo pwede sa explanation kung play niluwat mga kapamati sila, anyway replay niya. This will be in YouTube ini. Makita nila yung mga interview mo din sa YouTube. Bisan oras, buwan lang taon lang laki ipasa lang na ni Antoinette mo galing. So ayot na di barangay di Santa Barbara Nondra, baka pamati itsa siya nga programa kaya para initanan sa inyo kayuan kag sa palibot ng mga munisipalidad pati mga syudad sa Iloilo makabenepisyo. Partner, riba nga ako niya ko na Rafael is watching. J. Kunlo, J. Kunlo kailangan ko natin niya busyo. Bitin Seribo of Korea is also watching us. Good morning everyone. Edith Soberano sa Sara ini siya. Inattendin siya sa Molo. Partner, it's your turn. Ang retired director sa Department of Agrarian Reform, si Director Arsenal is also watching. Sheila Marie Pama and Icambas is also watching. Okay. So much na sa pag-explain ni SB team sa slaughterhouse.
sang Santa Barbara. Abi, SB to recap sang imo sining performance report sa iban nga mga ginpasar mo nga mga resolution and ordinance. So dira sa SB, pwede nato na balaan? Ako ang chairman sa infrastructure. So, sa Committee on Infrastructure sa Sangguniang Bayan, I work closely man sa aton nga Mayor da Santa Barbara, Honorable Rema Sumo, in the direction of our infrastructure projects. So, ang una namon nga mga kintagaan sang atensyon, siguro makita man na sang mga pamuluyo sa Santa Barbara is that makompleto ang amon nga barangay roads. Kasi kalabanan sa amon mga barangay roads, half lane lang lang simento. So kinakompleto na namon nga kinatambihan na namon sang isa ka lane, which is wider and more sturdier than ang naubra sang una. Tapos we are making it easier for our investors to invest sa Santa Barbara. We have passed the revised investment ordinance program sa Santa Barbara, of which for minimum investment of 5 million may ara ka nga incentives makuha sa Santa Barbara. Gin put in place namon ang local economic and investments promotion sa office. May officer man kami nga pinbutang dila si Mrs. Blessy Losarita nga para mag-cater sa investments kasi daw kadasig sa mga sulod sa negosyo sa Santa Barbara. And we want to put this in a proper way nga maka-assist man kami sa mga investors para nga magdasig man ang pagplastar. Hindi sila mabudlayan sang red tape, no, kag kun ano bada nga mga hiol nga para magbutang sang negosyo. Kasi ang amon nga moto nga given sa bago nga ning administration, number one, we are very transparent sa amon nga mga transactions. Kay amon na gani nga maskin diri sa slaughterhouse nga ni investment man isang Santa Barbara, pero kaduro sang insinuation nga there is mga background nga mga dealings nga na kambal ko, we are very transparent sini. In fact, maskin sa session namon sang last na session, ginpakatugid ni Mayor ang tanan nga mga department heads kag technical people about sa slaughterhouse project para mag-explain sa mga naga-oppose sa Sangguniang Bayan everything. Kaya kalabanan ni sila though why completely informed, I don't blame them. Kasi siyempre ang ining project, as I have explained to you, malapit ako isa ka oras nga nag-explain sa inyo para maliwanagan kamo. Yung iban sini hindi man nila mag-grasp dayon ang tanan nga kuan bala kagilitabo. Kagiben nga pagsulod namon ti sa project nga ni may time frame ng PRDP nga natag sa mga tapuson ni by this time. So sa rush mo bala nga gawon mo mga tapos hindi ka palinton to nga amo na ni ginaubra ni maskin si Mayor gani hindi na sa balo nga sige na kami to sang bira-bira o gani kinahambal ko sige na nito na take hindi na magpangkot sa clearance sa to si ikaw na ni kuhaan na nito mga data kadtuoy na nito sila kuhaan na ni mga data obrahan na ni sini research na tanan-tanan lagi nahimo namon ka bululigay kami nga mga tao sa LGU. That's why nga gina-impress ko gid. I am not the proponent. This is a project of the municipality. This is a project of the administration, Honorable Rema Sumo. This is a product of the hard work sang tanan nga tao sa munisipyo nga para nga mag-succeed ini. No? So aside sa infrastructure, no, kung namangkot ba ang mga mga hulag ko, ako ang colleague chairman sa disaster preparedness. Actually, this is a new committee. Sa una, under nito sa peace and order. This is a new committee nga gin-create namon pagpungko namon
I specifically asked for this nga hambal ko kung pwede dira lang ko sa disaster preparedness, no? Kasi siyempre ang background ko is more on coordinating, organizing, ano na. Ang matod si tanan kita ga prepare man titi may bagyong plabuton, may Yeah, so nag-meeting man kami sang Friday. tapos ang report ang partipid sa bakuna. Kabalo kami nag-aas din sa syudad Kagarod to. May may nagapangatag di papel kapag ako tipi are willing to have the vaccine. Siguro mapatigag hindi daw sa amon niya pag-evaluate o sa mga calculation noon 70% sa ginatagaan papel daw hindi magpabakuna mo. Kagang isa pa, gabamba lang tabakuna daw may tabakuna na batihan subong. Siguro kagan sa nang batihan mo si mo bal may budget man iya ka mo lain ang budget sa inyong triple A o double A nga slaughterhouse kami location magaling ka mo preparedness to para sa vaccine. Yeah? Yes, so kay ang importante malang na it doesn't need nga kinanglan subong daan may ara ka nga budget. Ang importante nga when you need the budget it is there. Na that is part of the management. Hindi as a manager hindi tanan nga bagay makuanan mo. Butangan mo sang pundo dayon. Kaya kung lantawon mo, you have the year to plan out, makita mo sini. Dapat i-prioritize manay ang mga expenses mo that you expect immediately this January or February. Oh. So kung na balaan mo na nga may masulod kanada nga amount sa succeeding months, so ako na i-budget mo naman for the succeeding months. Kung baga Basta may ready ka lang nga budget. Financial management. Oo. Ang partner, last ko lang lawagon ng dua pa ka nabilin na palagas, no? Yan Hilmer, yan Gleimer of Roa City is watching us, and Patricia Eminia Holt of Adelaide, Australia. Perminigalantaw sa aton sa programa. Ang taga-Australia ngayon, basta mga local news nga gusto yung mabatian. So, amonis lang aton yung mga viewers mo nga live, no? Kag ikaw na partner, I'm enough siguro sa nabatian ko kay SB Team Padilla. Si Ikloy sa Jangabay sa disaster management may ni sa province, no? Victor Nonat from Antique. Julissa Danganan sa California. And Miss Pa Balmaceda. Balan mo before maghatag sa final message si SB Team. Kung siya nag-explain diri nga, hindi gid siya gali proponent, no? Kaya nga, mong lang ninibatian sa iban nga nagpa-interview ng mga SB nga, ikaw ikuno ang ara sa likod ni Mayor sini. Oo, nga mapasar ini. That's why, nga abi na mo ni proponent, kaya gali kay hindi gali. So, salamat kid sa pag-explain mo sina SB and your final message. okay, salamat kid Tonet kag sa inyong pag-imbitar di sa akon subong kag paghatag man sang katigayonan sang Chimpo nga Malawi kag Chimpo nga maka-explain naton kag madetalye naton ang project nga gina-propose sang banwa sang Santa Barbara. I hope nga with this nga kung sino man ang nagapamati or later on nga maka-review sang video maliwanagan man, especially man sa may mga apprehensions about sa project nga ni kag rest assured sa pamuluyo sa agutayan sa bilog nga Santa Barbara nga ang administration nga ni Rema Sumo will not put in danger o kung maghatag hikol sa pamuluyo sa Santa Barbara. We are there to look out for your general welfare kag makita nyo man siguro nga during the past 1.5 years nga pagservisyo namon nga makita nyo man kung daw kami ka sinsiro kag porsigido nga mapahatag gid sang project sa Santa Barbara kag makabenepisyo ang tanan nga pamuluyo sa Santa Barbara. So hopefully nga ang mga pamuluyo sa Santa Barbara makabulig gid suporta sa mga plano kag projects sang administration ni Mayor Rema Sumo. Si Antoinette will provide you the YouTube, no? Ang videos niya will be replay na nimo sa YouTube. Hindi na madula.
anytime ako ito mo lang YouTube minara na mapaplay mo kag mapabati sa tanan. Pare Herbert Vego, sang kolumnista sang The Daily Guardian. Ang kahilwayan sa Santa Barbara, I'm sorry, blurred ang padaranyo sa kunding picture. Ronel Sorbito, Sir Ronel Sorbito, Station Manager, RMN. Kijel Kent Cantua is also watching. And we condole with the families ang Dean Anay sang College of Commerce sang Western Institute of Technology. And past president ng Rotary Club of La Paz, si Dean Artemenes, nga he will be laid until his final resting place subong aga 10 o'clock. Kaga ang iya sining anak spokesman sang Commission on Election na among pahibalo si Director James Jimenez. And also sa pamilya Pador, no, sa pagtaliwan sang administrator sang John B. Lacson, si Dr. Ralph Pador, ang iya bangkay na ginahaya sa St. Peter Funeral Homes, no? And also acknowledge sa liwat Vice Mayor Julius Paclibar. We have the aton PST moderator si Roy Mendoza, Arimanderi si partner Ibrahim si John Loero, Attorney Robert Parcon, Redere, no? Si Ariel Salamanca Haula is also watching. May final ka nga mga pamilin-bilin? Wala naman ako sa ipangabay lang sa mga taga Santa Barbara. Lantawan ninyo sa Facebook, ang YouTube sang interview kay SB Tim Padilla para mabalaan ninyo kag masanagan kamo sa issue sang ginapropose nga slaughterhouse sa inyo banwa. Damo ka salamat. Happy birthday man sa kay Engineer Randy Pasolero, no? Kinahanglan mapos ini kay balaan mo kay kundi makadto sa ibang municipality. So this is an opportunity. Okay. Sa ngalan mga kabyanan sang amon sining technical director ang father of Facebook Live in Western Visayas, lapdusan na isang agad, JR Villalba. And also Junros Franceliso and Narsing Toledo. Atong mga technical men, salamat kay Nonoy de la Cruz, March Cafe. Hindi makumpleto ang adlaw naton kung hindi kakapangapi kag makatilaw sang manamit nga paglaga sang native coffee sa Tinda La Paz, the original. Sis Cora, good morning Sis Cora. You late ka na nalantaw, sige lang. It's better late than sorry. Oo. And also, happy viewing kay Rafael Blancaflor, nagapahabol pa sila sa Cyril Magallanes, Dr. Danilo Valencia, no? The best nga gastro, internal doctor. And also, ang aton sining mga aridari, we'd like to acknowledge also John Pagtado sa Nene Forster, live audience na, and also ang administrador sang La Paz Market si Eric. Mga kabyanan, diri magatakop ang subong episode sa Debate sa March Live. Please open our page, Talking Point Debate sa March Cafe Kape kag isyo. Antoinette Casero Toledo and also Peter Jimenea. Magabilin kita sa inyo sa mensahe that take time to read and to meditate because this is the source of power and wisdom. This is a friend Antoinette Toledo saying, Happy Sunday, everyone. Agud may sayran ang mga dalagpo pag mainit nga issue ang JB Twine Media kag Visayas Chronicle. Magadulong sa